Ang pinakamabigat na nangyari kanina ay yung pagsasalita ng mag-asawang Diskaya. Yan. Kasi this time, may dala-dala na silang sinumpaang salaysay. May affidavit. Bubaliktad na sila, no? Oho. At sila po ay kumanta na. Wow. Kumanta na sila. Alam mo ba kung ano ikinanta? Nako, marami hong nagulat dito. At marami nang nagbigay na reaksyon, ha? Tama. Mamaya, isa-isahin din natin yung mga... Wala doon sa listahan. Dapat kinumpile na natin lahat ng may reaksyon doon sa nabanggit na pangalan. Oo. Dito ay sinabi nila na noong una ay sumasali lang sila sa bidding. Oho. Pero hindi sila nananalo. Lugi sila dyan, ha? Yes. Abonado pa nga rin. Nagkakautang-utang pa sila. Pero nung mga nauna, ay may mga project sila, hindi pa sa gobyerno. Diba? Nung nag-gobyerno sila, ay hindi sila manalo-nalo. Bakit kaya hindi tayo manalo-nalo? Eh may lumapit daw. Hindi, kasi ganito ang problema nyo. Kailangan nyo, nagbibigay kayo. Ganyan. Ganito ang kalakaran dyan. Ha? Ay, at doon ang nagsimula. Mula nang sila ay magbigay ng 25%. 25%, diba? Iba-iba. Magkaiba-iba mga tao. 30%. At kung ano-ano pa. At dito ay nagbanggit na po sila ng mga pangalan. Sino-sino yung binigyan, ang tumanggap, etc. etc. Marami hong nabanggit na mga pangalan ng mga congressman, ha? Pero ito, siyempre, hindi yung ibig sabihin na totoo na agad ito, ha? Ay, hindi po. Huwag kagad tayong magiging judgmental. Pati yung opisyal ng DPWH, may andyan din yan, may nabanggit din dyan. Lahat ng ito ay, ano pa ito? Paratang, bintang pa lang yan. At ito ay dadaan pa sa korte. Kung talagang may mga ebidensya. Yung paratang ay madali, pero para patunayan mo yung paratang mo, yan ang mahirap. Ay iba po yun. Kailangan may mga dala-dala kang ebidensya. Ha? Yan. Ang una niyang binanggit dito, Jen, ito hindi ho sa pagkakasunod-sunod ng testimonya niya. Ha? Batay lang dito sa nakalap nating kopya, nabanggit Terence Calatrava. Ha? Dating USEC ng DPWH. Ano yan? OPAB. Office of the President. Assistant for the Visayas. Ano kayang kinalaman nito sa mga project? Nabanggit ho ang mga congressman. Ito na, isa-isahin natin, ha? Ulitin natin. Base lang po ito sa salaysay nila. At hindi natin pwedeng sabihin na totoo na nga ito. Roman Romulo ng Pasig. Jojo Ang, Uswag, Ilonggo Party List. Patrick Michael Vargas, Quezon City. Juan Carlos Arjo Atayde, Quezon City. Pero dito ang sinasabi ay yung tatay daw. Yung si Art. Ang nakikipagtransaksyon daw. Nicanor Biriones. Nako, si Kong Nikki. Ikaw na naman, yung nanonood ng sabong sa house. Representative Marcy Teodoro na Marikina. Diyan medyo may tanong ako dyan. Yung kay Kong Marcy, kasi that time, mayor siya. Hindi sa congressman that time. Kaya nga. Ang kongresista dyan, si Bayani Fernando pa . Ganun ba? Yung sinasabi niyang taon na yan. Yung asawa. Hindi, ang asawa, hindi, alam ko si Kong Marcy ay mayor that time. Hindi sa, ewan ko wala siyang pinaliwanag kasi tungkol kay Marcy Teodoro. Hindi na nakwento binanggit lang niya. Anyway, wala pa namang, konti lang naman yung naikwento niya rito. Florida Robes, San Jose del Monte, Bulacan. Yan, dating kongresista ngayon, mayor na ng San Jose yan. Eliandro Jesus Madrona ng Romblon. Yan, si Kong Budoy. Benjamin Agaraw Jr. Lorenzo Noel, Anuaray Party List. Reynante Arrogancia, Quezon. Marvin Rillo, Quezon City. Nako, yan. Leody Tariela. Nako, yan. Teodoro Haresco, Aklan. Antonieta Yudela ng Sambuanga, Sibugay. Si Leody Tariela, Mindoro yan. Tapos yung Chody, kasi nakalagay doon sa atin, magkarugtong. Leody Tariela, Mindoro. Tapos si Ted Haresco, Aklan. Yan. Din Asisio, Caloocan. Marivic Copilar, Quezon City. Ayan. Wala daw silang magawa kung hindi sila makikiayon kasi pagka may project, nandiyan yung project yan. Hindi sila makakolekta kasi gigawan sila ng mga mutual termination. Lalagyan ng kaso, may right of way issue, hindi nga sila makakasingil, hindi matatapos yung yung proyekto, malulugi sila kasi patagal ng patagal.
Paano naman nabanggit yung pangalan ni na speaker at saka ni Kong Saldico? Kasi daw ganito. Yan, Sa usapan daw nila, ang pinaka nakita ko rito na close nila dyan, yung nakakasama nila sa inuman no? Yun daw sa may BGC Sino ba yun? BGC? Si Congressman yan Di mo man Hindi ko nauliligan Marvin Rillo. Si Kong Marvin. Yun yung nakakausap nila. Si Batman, kung tawagin yan. Nakapagka daw nalalasing. Pero iwan ko lang kung nagkamali ako. Kasi yung iba, nakakausap na ng personal. Pero dito kay speaker at saka kay Saldico, kino-quote lang daw ng mga kausap. Yun nga, ito yung parang para sa taas daw ito. Lalo na kung ang project ay insertion. Yes. Ibig sabihin ay may may karga na. Pero wala talaga silang tuwirang sinasabing direkta nakausap nila si speaker o kaya si Kong Saldi, kundi ang sinasabi lang doon ng mga kausap nila para sa taas to. Congressman nga. Yun na nga, para sa taas daw to. Na tinutukoy nilang taas, yung boss na yun. Example. Si speaker at saka si Kong Saldi. Example, ang kwento nila kay Roman Romulo, 35%. 30%. Kasi 5% kay Roman Romulo, 25% dun sa taas daw. Sa taas. Kasi hindi daw mapapondohan yun kung walang... Yun na nga, doon sa insertion. Yes. Yun ang kwento nila. At mabanggit din na mga opisyal ng DPWH, Yan. Eto na. Yung iba rito nandyan sa pagdinig kanina. Regional Director Eduardo Virgilio. Region 5 DPWH. Director Ramon Ariola. District Engineer Henry Alcantara. Lagi na ito. Yusek Robert Bernardo. Ayan, retired kasi wala na sa ito. Naalis na District Engineer Aristotle Ramos, Metro Manila First. District Engineer Manny Bulusan, North Manila. District Engineer Edgardo Pingol, Bulacan. District Engineer Michael Rosaria, Quezon 2nd District. Ayan. Ang pinakamataas ata yung yung Yusek, yung Bernardo. Pero kasi marami silang project buong Pilipinas konti lang yan. Kulang yan diyan. Bagay. Pero base lang kasi yan sa kwento nung mag-asawa. Ang nangyari daw dito, Jen, sa kanyang kwento, kasi bakit ngayon kayo nagsasalita na? Kasi di ba ngayong naiipit na sila at na-press daw yung kanilang pera. Yun nga raw, na-press na raw yung asset na. Bagamat wala pang utos ang Anti-Money Laundering Council.